Ngayon ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na usapin dito sa mundo ng crypto, lalo na kay XRP. Isa po sa mga pinaka-popular na digital assets ngayon. Marami po kasi ang nagtatanong kung bakit hindi tumataas ang presyo ni XRP kahit na ang laki ng inflows galing po sa South Korea. Oo mga ka-crypto, kahit pa milyon-milyon ang ipinapasok po sa kanya sa pamamagitan po ng Upbit, ang pinakamalaking crypto exchange sa Korea, parang hindi pa rin masyadong gumagalaw ang kanyang presyo. Kaya sa video na ito ay aalamin po natin ang buong kwento. Ano ba talaga ang nangyayari sa likod ng presyo ni XRP at ano po ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders? Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang nangyayari sa Korea at bakit maraming inflows kay XRP. Sa nakaraang mga araw, si XRP ay nakatanggap ng napakalaking inflow mula sa South Korea. Ayon po sa datos, noong July 7 lamang, umabot sa halos $1.94 billion ang kanyang volume sa loob ng isang oras lamang kay Upbit. Ayan, ulitin ko ha, isang oras lamang po yan. Tuloy-tuloy pa rin ito hanggang ngayon. Sa pinakahuling data ay may 94.88 million na volume sa XRP kay Upbit sa loob lamang ng isang oras at higit sa $43.25 million na net inflows ang nai-record. Kaya grabe, di ba? Ang ibig sabihin nito ay marami talagang Koreanong traders ang nagpapasok ng pera papasok kay XRP sa pamamagitan po ng kanilang local exchange. Sige noong Chad Steingraber, isang kilalang game developer at crypto market analyst, ang unang nagbigay pansin sa trend na ito. Kung ganito kalaki ang inflow, bakit hindi umaangat ang presyo ni XRP? Ito na po talaga ang pinakamalaking tanong. Sa kabila ng milyong-milyong inflows, bakit hindi sumasabog ang presyo ni XRP? Ang sagot ay nasa tinatawag na global net flows. Habang ang Korea ay nagpapasok ng malaking halaga kay XRP, ang ibang parte ng mundo naman ay tila kumukuha ng pera palabas. Ayon po sa datos mula sa CoinGlass at sa update ni Ginoong Steingraber, nakaranas ng malalaking outflows ang ibang major exchanges gaya ni na Binance, Coinbase at saka Bybit. Para mas malinaw, noong July 7 at 8, kahit malaki po ang inflow mula kay Upbit, ang global net flow ay naging negative. Yan, noong July 7 ay negative $43.19 million. At noong July 8 ay negative $8.68 million. Ibig sabihin, mas marami po ang lumalabas na pera sa ibang exchanges kaysa sa pumapasok. Kaya kahit malakas po ang demand kay XRP sa Korea, na neutralize ito ng global outflows. Ano naman po ang ibig sabihin ng net flow sa crypto market? Sa madaling salita, ang net flow ay ang kabuuang balanse ng pumapasok at lumalabas na crypto sa mga exchanges. Kapag positive, ibig sabihin mas maraming pumapasok na pera, posibleng bullish sign. Kapag negative naman, mas maraming lumalabas na maaaring bearish signal. Kaya kahit na mukhang bullish po si XRP sa South Korea, ang global market ay parang hindi pa sang-ayon. Kaya hindi pa rin gumagalaw ng malaki ang presyo. Tumataas pa rin ba si XRP kahit may outflows? Ang interesting po dito ay kahit may global outflows, umaangat pa rin si XRP ng higit sa 6% ngayong linggo. Sa kasalukuyan, ang kanyang presyo ay nasa 2.33 kada token. Pero marami po ang nagsasabi
na dapat ay mas mataas na sana ito kung walang sabayang pagbebenta o withdrawals sa ibang mga exchanges. Ano naman po ang hindi alam ng karamihan tungkol sa mga inflows sa mga exchanges? Ito pa ang isang mahalagang bagay na dapat nating maintindihan. Ang inflows sa exchange ay hindi ibig sabihin na automatic na bibili ang mga tao ng XRP. Halimbawa, may isang trader sa Korea, nagdeposito po siya ng malaking halaga ng XRP kay Upbit. Pero hindi ibig sabihin noon na ibibili niya agad ito o magti-trade agad. Baka idineposito lamang po niya ito para sa ibang purpose or layunin. Gaya po ng pagpapadala, staking o simpleng safekeeping lamang. Kaya kahit malaki po ang inflow, hindi ito laging nagtutulak ng price spike. Ang presyo po ng crypto ay mas nakadepende sa buying pressure kaysa sa simpleng deposit lamang. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders. Unang-una, bilang mga Pinoy crypto traders, kailangan nating maging mapanuri at wag lang tumingin sa isang parte ng market. Oo, exciting kapag may balita na tumaas ang inflow o umakyat ang volume. Pero hindi ibig sabihin nito na siguradong aangat ang presyo. Dapat nating tingnan ang kabuuang galaw ng global market. Hindi lang ang isang bansa o exchange. Importante ring bantayan natin ang net flows, volume at investor sentiment para mas informed ang ating decision sa trading. Pangalawa, huwag po tayong magpadala agad sa hype. Minsan ginagamit ang ganitong balita para gumawa ng FOMO o fear of missing out. Ang ending, maraming nahuhuli sa taas ng presyo. Tapos malulugi kapag bumaba bigla. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ang nangyayaring ito kay XRP ay isang malinaw na paalala na hindi po sapat ang isang bullish signal para magsabi na tataas na ang presyo. Kahit bullish po ang Korea, kung bearish naman ang ibang parte ng mundo, may conflict sa galaw ng presyo. Isa pa, hindi rin sapat ang inflows lamang. Dapat po nating bantayan kung saan nanggagaling ang demand, sino ang nagbebenta, at kung ang galaw ba ay sustainable. Pero sa kabila ng lahat ng ito, magandang sinyalis pa rin na may interest kay XRP, lalo na mula sa mga malalaking market gaya po ng South Korea. Kaya ang tanong na lang ay kailan ba susunod ang global market? At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.